Masyado mo naman pinataas yung expectations ng ating mga kababayan. I'm just trying to do my job. But anyway, today I'm happy. I'm happy for Pit District and the community in Zamora area. Lalo na kayo. Sa ating mga chairman, mga kagawad, secretary, treasurer, mga tanod, XO, SK chairman, sa ating mga may asin pa. Mga lolo at lola ko. Ang lalakas yun. Malakas ba ako palakas yung bisyo? Ubus na! Basta one more round. Kahit na gipit tayo, basta sa ikalalakas ninyo, ikabubuti ninyo, kabubuti ng ating mga nasasakupan. Totoo na may sinabi ni Vice Mayor Chief, talagang yung bingpo, pigang-piga na. Pero pag sa kabubuti ng ating mamamayan, pipilitin kong makagawa at may raos ang ating lungsod ng Maynila. Nandun pa, as you can see, bagamat may mga ilang, mga arap, kahiwalay ng landas sa politika, pero nakita ninyo ano ang pinaghihirap natin, pagpapatawa. Why? Politika lang yan. At the end of the day, the people have decided already. Pumili na ang tao. Nagdesisyon na ang tao. Para sa kabubuti ninyo, o lahat sila, tinatanggap ko. Marami sa mga chairman ninyo. Marami dyan, hindi ko nakasama. Pero wala silang naririnig sa akin. Yes. In fact, di ba nagkabigay ng insure? Kanina ko binigay? Chairman. Sa barangay. Tama, mali? Why? Because if we continue politicking, walang mangyayari. Kaya yung mga hindi nakamubon, malaki problema sa katawan nun. Ako, mabilis ako makamubon. Alam niyo bakit? Lagi akong busted nung high school ako. Oo, kasi siyempre, banilin ako eh. Alam niyo yung banil? Yung libag na ayaw matanggal. Tapos ang uniforme ko, dadalawa. Madalas mag-business. Nakakalala sa adjunct, sa super wheel. Pero tinatahi naman ang nanay ko. Kaya madalas ako mapasted. Kaya madalas din ako makamove on. And I'm happy that most of your leaders in the city move on already. Kaya naman ako, wala silang maririnig na anumang magubit ng politika. Unless, may gawin silang hindi maganda para sa taong bayan. Ako naman itilagay nyo rito para bantayan sila lahat. Tama mali? Basta kami, magkakaisa para sa kabubuti ng tao. Kita nyo ngayon, gipit na tayo dahil sa pagpupursige ng inyong pamahalang lungsod sa tulong ng mga halal ng bayan. Andiyan si Che Borromeo, kusiyang ninyo, si Bobby Espiritu, Tony JB, tapos ang majority floor leader niyo sa Konseho ng Maynila, si Monyo Pangco. Sa pamumuno ng ating Vice Mayor, naipasa yung ganitong pagpopondo. Kaya ako inibitahan si Congressman Erwin Cheng, baka naman. Pero narinig niyo naman siya kanina. Di ba, nagkompromiso na siya sa atin, sa komunidad, kung ano may tutulong niya. Pag natayo na ito, ay sigurado ako, harapatan ko si Congressman Erwin Cheng. Sa ating leader, sa library, si Maylin at sa na kanyang mga empleyado, hindi natutulog pagtagulan. Bahan na lang.
magkakaroon na kayo ng maayos na pasilidad. Ito, inaalay namin para sa mga bata at matanda. We wanted to give you a space, a comfortable space for learning for our kids. May kayat sila dyan. Alam niyo bakit? Pag yan natayo, ito yung isa pa lamang ha. Abangan ninyo, lagi naman kayo nanonood, ano? Abangan ninyo, marami pa kaming bubuksan or the-ground break. Despite of fiscal problem, we will continue to develop the City of Manila and focus on investing into MBN. MBN means minimum basic needs. Healthcare, education, housing, and jobs. Yun ang trust ng City Government of Manila. So with that, we will continue to develop our facility in our own little way. In the next few months, 9 months thereafter, bago na ito. At sigurado ko, yung bata, hindi natatambay sa kalsada. Bakit? Babalik sa library. Bakit? Makakatikim sila ng Macintosh desktop. Apple. Yes, we will invest. Just to entice and the drive kids today, especially yung mga senior ko, o meron silang maayos na extra space. O, kung gusto nilang tumatakbo-takbo pa rin yung pwede tayo mag-bingo. Gusto nyo? Charot. Dito, I just want a space for our people. Yung dyan nga lang yung isang amoy echas dyan na pinuntahan ko isang araw. Isang ligo, sa may tapat ng Colombian. Nasa Dilaw. Yan, ginagawa na, napansin nyo, open green space. Dyan sa kanto na yan. Yung dumaan kami ni na Andres sarap yung amoy Buti na lang, pamilyar ako dun. But we will continue. Ngayon, napagkasunduan namin, naawa naman ako sa mga kabataan, dinurog yung kanilang skate park. Dito, sa inyo. Nag-usap kami ni Congressman Erwin Chen kahapon. Ano? Yung Saturday. Sabi ko, Erwin, baka naman po pwede. Kasi yung mga Adams, kung saan nag-skate. Baka naman pwede natin ibalik yung skate park. Kasi kawawa naman. Nag-agree si Erwin, si Kong Erwin, magtutulungan tayo maibalik yung ating skate park. So sa inyo po, mga nanay ko, mga tatay ko, kumanangkan kayo. Mahirap ang buhay natin. I'm not saying madali lahat ito. Talagang sinaid napampira po yung kaban ng bayan. Buti na lang may Red Cross. Nakakuha pa tayo ng dugo. Maripil natin. But kidding aside, we will continue. No matter what, holiday, hamon sa panahon, o kung ano man, we will continue. We will not stop. Ang kabayanan nyo lang. Now, okay, total, nandito na yung ating mga barangay official at mga minamahal kong lolo, lola at mga kabataan. Mamaya magka-ground breaking tayo, but let me take this opportunity. Nay, tayo, mga lolo at lola ko, mga batang Manila. Alam nyo ba na tayo ay may CT scan machine sa ospital ng Maynila? That's my point. Alam nyo ba na may MRI machine tayo sa ospital ng Maynila? Hindi nyo alam? Di ba nangutang ako? Binili ko ng mga makinang yun. 3 years ago pa. So bakit kayo ang tinatanong? Kasi nalulungkot ako, mukhang hindi na ipaalam sa inyo. Hindi kasi pinatakbo ng dati. Kasi yung mga makinang yun, hindi binili para i-display.
para magamit ang tao. Kasi nababasa ko yung mga sulat nyo eh. Marami sa inyo sumusulat sa akin. Na siya naman tinutugunan ko sa maliit kong kaparaanan. No? Napapansin ko doon, MRI, CT scan, tapos breast cancer. Nay, tayo, alam niyo ba meron tayong high-tech na mammogram sa ospital ng Maynila? Now, I'm now telling you, avail. I-avail ninyo, sa inyo yun. Pera niyo yung pinambili dun eh. Sayang naman. Magkano CT scan? 5 bulig, 10 bulig, 15 mil. Magkano MRI? POSAM, ETNET, 30 mil. Tama po ba? O huwag na kayo gumastos. Punta kayo sa ospital ng Maynila, yung bagong ospital na ginawa natin. Andiyan dyan po yung mga makina. Ultrasound. Sa private, 3D. Sa Manila, 4D. Yes. Magaganda po yung mga makina na nandoon. Nalulungkot nga lang ako, pag ganito umiikot ako, nagtatanong ako sa utaw, hindi nila yan. Now I'm telling you, please do share, lalo na sa mga barangay official. Baka kasi may mga ilangan na mga kababayan natin. Available yan. Gusto ko nga masira yan eh. Masira sa kakagamit ng taong bayan kaysa masirang naka-display lang. I mean, in a positive way, ha? May ginamabalikan natin sila, bakit gasgas na po eh. O di bili tayong bago, then so be it. Bakit po yung ginagawa? Eh minsan, ang tao gusto magpagamot. Pero hindi naman magamot, dala walang proper diagnostic. Tama ba? O yan, dyan po. Gamitin po ninyo. Ito, September 8, makibalita kayo ha. Pag nabalitaan ninyo, i-share ninyo yung informasyon. 3 years ago, doon din sa ospital ng Maynila na itinayo natin, meron po akong tinayong isang pasilidad doon. Ang tawag, Cat Lab. Hindi po para sa pusa. Cat Lab. Ano ang halaga noon sa atin? Sino dito nag-angiogram na? Experience ng angiogram. Good. Ayun. Meron ba? Meron nakapag-angiogram? Si Che? Wala pa. Alam niyo yung angiogram? Yung sa puso. Titingnan kung meron kang bara. Angiogram pa lang, pinakamura, 30,000. 50,000. May sanabot pa ng 80,000. Pag may pala ka, anong gagawin sa'yo? Angioplasty. Lalagyan ka ng goma. Parpula. Kumbaga, may baha. Parado, may baha. O, bubuksan ka ngayong goma sa ugat sa puso at mga ugat. Tama mali? Magkano ang angioplasty? Ating milyon. 300,000, 500,000. Minsan sa private, 1 million. 3 years ago nang gawa yun. 3 years ago na nandiyan yung makina. 3 years nang hindi rin nagamit. Kaya ako naman binili yun dahil sino makakapon ng mahirap na 30,000 check-up pa lang, angiogram pa lang, 80,000. Paano pag lalagyan pa ng angioplasty pa? Now, ito po ang mangyayari. Sa September 8, bubuksan na natin yung ating cath lab sa ospital ng Maynila. At ang umpisa natin gagawin, angiogram. At kalaunan, as we train with PGH, as we train with the Heart Center, Philippine Heart Center, magkakaroon na tayo ng angioplasty. Kaya, kung sakali, ayoko naman sanang magamit yun. Pero kung sakaling gagamitin ninyo,
huwag na kayo tumakbo sa privado. Huwag nyo nang gastusin yung naiipunin yung pera. May libre. May libre sa bagong ospital ng Maynila para sa mga nangyayari. Mahal yan, pero I don't mind giving it for free. Why? Eh, pera nyo naman yun. Sininong ko lang. Di ba nga, pinakupa ko sa krus. Di ba, sabi na, utang dito, utang doon. Utang yun na yan. Kaya, sa totoo lang, o ngayon, nandiyan dyan, magagamit natin kung kinakailangan. So, this is for you. And I will do my best. Kumangatag kayo, mga batang Maynila, mga nanay ko, tatay ko. Masakit man sa likod, masakit man sa katawan, magpupursige kami, maibangon muli ang lungsod ng Maynila. So, mga nanay ko, going back to our program, at least nasabi ko rin dapat kong masabi patungkol sa healthcare. Ipaalam niyo sa mga kamag-anak niyo, kakilala niyo, kaibigan niyo, kaklase ninyo, sa ex ninyo. Kasi baka nagdurugo pa puso. Na para, pa-angiogram nyo na. At susunod yan, yung ipinatatayo ni Congressman Erwin Cheng na cancer center, tuloy. Tuloy yun. Pinayagan na po yun natin, binigyan natin, pinapray natin sila ng building permit, and so on and so forth. Tuloy po, kasi ikabubuti ninyo. Now, bago tayong building, 9 months from now. Mga bata, abangan ninyo. Sigurado ko hindi na kayo tatambay kasi maganda ang desktop ninyo. Sasubscribe tayo, katulad ng suggestion ng Maylene, sa mga aklat, virtual books, virtual access to knowledge, ang ating pasilidad. Hindi lang typical na libro, pati ang mga digital asset that are available in the world so that our students can do further research with regard to their assignment or acquiring skills through reading, pero in a digital form. Kasi makabago ng panahon, makabago na rin dapat ang pagserbisyo. We will build more modern public library for the people to have it. At ang extra, siyempre, pasensya na kayo mga bata, spoiled sa akin yung mga senior. Meron kayong extra space para sa mga senior citizen natin. Kaya ng kwentuhan, at saka siyempre, alam mo naman yung ibang lola ko, dalaga na. Dalaga na ulit. Eh, ibang lolo ko, binata na. Binata na ulit. Huwag kayong mahiyang ikasal ko kayo ulit, ha? O pwede akong magkasal. Ha? Anyway, I'm happy for each and everyone. Palakpakan natin si City Engineer Andres. Ang ating mga kasamahan, si Vice Mayor Chi at mga konsehal. Si Congressman Edwin Chen, si Maylene at 10 ng kasamahan natin empleyado sa Manila City Library. Muli, itong araw na ito ay araw ng pag-aalay namin na mga marami pang pagawaing gusali o pambayan na sisiguraduhin namin kapakinabangan ng tao, ng mamamayan. At nawa, loobin nawa ng Diyos, patuloy tayong gabayan at bigyan ng kakayanan o resources to fully develop our housing, our schools, our health centers, healthcare programs in the city of Manila. And so that businesses will come in and businesses provides jobs for our people. Muli, mag-iingat kayo. I love you. I love you. Mag-iingat kayo. Sa Maynila ngayon, pahabaan ng buhay. O kasi maraming benepisyo para sa senior citizen natin. Lahat ng wala, ibabalik ko.
Ha? May awa ang Diyos. Ingat kayo. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila!